Magandang araw mga Mima, araw ng Martes ngayon pero pakiramdam ko Biyernes na. Dahil nga yung pagod ko ngayong araw na to, talaga namang sagad na hanggang Biyernes. Pero ganun nga talaga, wala tayong magagawa, walang ibang kikilos kung hindi tayo lang dito sa bahay. 4:30 AM nga ako nag-alarm nung araw na yan dahil magluluto nga ako ng pansit El Nino. Ibig kong sabihin, pansit bato. Guys, hindi stone o hindi bato ang tinutukoy ko, yung pansit bato ng Bicol. Nung nag-tour nga kami sa Bicol at pauwi na kami ng Maynila, may nadaanan nga kaming tindahan ng mga pansit bato. Syempre, hindi ko palalagpasin yan, kaya bumili nga ang inyong mamian. So, ngayong araw, ngayon ko nga lang mailuluto yung pansit bato natin. Nag-isa nga lang ako ng bawang at sibuyas dyan at pinalambot natin ng baboy. Timplahan ko lang yan ng toyo, guys, at paminta, at naglagay din ako ng sayote at carrots. Anyway, eto yung pansit bato na tinutukoy ko. Baka mamaya yung iniisip nyo yung sinisinghot na ksyuta, hindi yun Hihira nga lang ako makakain ng pansit bato, kaya nga nung nakakita ako, talagang bumili ang inyong mamian. Pagluluto ng pansit bato guys, malakas sa tubig yan. Kaya nga ang tawag ko dyan, pansit El Nino, kasi parang tuyot na tuyot palagi. Parang kailangan nadidiligan, ganun. Guys, hindi ako nagbibiro. Ang pansit bato talaga malakas sa tubig. Ang tubig nga na nailagay ko dyan lagpas na sa kalahating pitchel. Kaya ang paglalagay nyo guys dahan-dahan lang, lalo na kung hindi nyo kabisado yung pagluluto ng pansit bato. Dahil baka naman maging lomi yung pansit bato nyo. Nung malambot na yung pansit bato natin guys, nilagay ko na nga yung celery at naglagay din ako ng pechay. Pag nagluluto ako ng pansit bato o pansit habab, masarap ilagay ang pechay guys, mas malasa. At syempre, nilagay ko na nga rin yung ginisa nating gulay at yung baboy kanina. O hindi ba, ang sarap ng aming breakfast. Hindi lang namin yan breakfast, hanggang hapunan na namin yan. Anyway, nung makaalis na nga si Sebastian at makapasok na sa school, nagsimula na nga ako sa aking trabaho. Sinilip ko nga muna yung panahon at baka naman uulan. Marami nga kasi akong tatrabahuhin ngayong araw na ito. Kaya mga ngatulong na naman tayo for today's video. Tinanggal ko nga yung carpet dyan guys dahil lalabhan ko yan. Oo guys, mano-mano kong nilalabhan yung carpet namin dito sa bahay. Pero bago nga muna ako magpaalila sa carpet, magpapaalila muna ako dito sa aming second floor. Paglilinis ko dito sa aming second floor every 2 weeks. Every 2 weeks yung talagang deep cleaning mismo. So, yung tinatawag ko na general cleaning, ganun. Araw-araw naman guys, dun lang ako sa gitna-gitna, walis-walis sa gitna, punas-punas sa gitna, bandang gitna lang. Kasi naman kung aaraw-arawin ko yung pagdi-deep cleaning yan, baka naman puro pilay na yung mga braso ko. Sa laki ng bahay namin, isipin nyo 4 na palapag, kung araw-araw ko maglilinis, ewan ko na lang talaga. Ito din nga yung madalas na ginagawa ko kapag nagdi-deep cleaning ako. Pinupunasan ko tong wall na ito. Ang wall na yan guys, tiles. Ewan ko naman doon sa contractor namin, bakit naman nilagyan ng tiles etong wall na to. Hindi nga kasi kasama yan doon sa pinadrawing namin sa architect. Kaya isa nga yan doon sa mga nabago doon sa drawing nitong bahay namin. At isa nga yan na sa palaging nililinis ko at sinasama ko. Kasi nga nadidikitan din naman ang alikabok yan at syempre bumabagsak yan sa upuan. Tulad ng sinabi ko, ganito yung gusto kong paglilinis, yung nakukuskus ko at nalilinis kong mabuti yung basahan. After kong malinisan yung part na yan guys, syempre ibalik na natin yung upuan. Naksyuta, alangan namang hindi. Na-vacuum ko na nga rin yung upuan na yan. Ewan ko ba, hindi ko kasi napindot yung record, naksyuta. Anyway, pagdating naman dito sa upuan namin na to, lagi ko yung pinupunasan. Doon sa mga matatagal ko ng followers, tingin ko alam nyo na kung anong style ko pag ako naglilinis dito sa aking sala. Meron akong towel na basa dyan at ini-sprayan ko yan ng fabric freshener. Gusto ko nga kasi guys, mabango yung sopa ko. At dahil itong second floor nga naka-schedule sa atin na linisin, syempre hanggang dito sa mga istante natin, kailangan nating linisin. Dito ka nga lang makakakita sa second floor ko na maraming anik-anik na nakapatong. Pero wala ka masyadong makikita ng mga nakasabit. Kasi nga tulad niyan, tignan nyo, isa-isa mo siyang kailangang linisan, isa-isa mo siyang kailangang i-dusting. Nakakainis din linisan, alam nyo yun, yung mga maliliit na figurine. Kasi diba kung minsan makikita nyo yung mga sulok-sulok niya, nagbe-build up na yung mga alikabok. Kaya talagang dito sa bahay namin, kung makikita nyo, wala masyadong patungan. At kung may makikita man kayong nakapatong, kukonti lang talaga. Para lang naman sa akin to, no, feeling ko kasi kapag kukonti lang yung mga nakapatong o konti yung mga anik-anik mo sa bahay, parang mas magaan sa pakiramdam. Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo, pero para lang naman sa inyong mamian yon. Kanya-kanya naman tayo ng trip, kaya walang basagan ng trip. Eto nga't may mga bumabardagol na naman sa ating mga housewife, naksyuta. Sabi nga niya, ang mga babae daw na nasa bahay lang mga tamad. At ang gusto lang daw tagahawak ng pera ng asawa. Aba, ko na ilulusot ko lang yung kamay ko dito sa cellphone, baka nahila ko isopagus neto. I-message mo ulit ako, Ineng, at kukunin kitang katulong yung libre, walang bayad. Tapos magtatrabaho ko para maligayahan ka.
ating pagod video for today. Thank you for watching.